بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang tatalakay nating paksa ngayon ay ang tungkol sa al-bid'ah. At ang paksang ito ay isang napakahalagang paksa para sa ating mga Muslim dahil sadyang napaka-kritikal na kasasadlakan ng isang taong sumasampalataya sa Allah. Kaya dapat nating buksan ang ating puso't isipan at palawakin ang ating pangunawa nang sa gayon ay maliwanagan natin ang lahat ng ating ipapaliwanag dito sa bagay na ito. Unang-una, ano bang ibig sabihin ng bid'ah? Ang bid'ah ay mga imbento na mga bagay-bagay na walang pinagkuhanan na naunang halimbawa. Kaya nga sinasabi nating imbento dahil walang pinagbabasihan. Kaya matutunghayan natin sa banal na Quran ang salitang bid'ah na hinango sa salitang bid'ah katulad ng pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Badi'us samawati wal ard. Nang ibig sabihin, siya ang nagpasimula sa paglikha ng mga kalangitan at kalupaan. Nag-imbento ng walang pinagbasihan o pinagkuhanan na halimbawa. Kaya, ang pag-imbento ay may dalawang bahagi. Una, ang pag-imbento sa mga kaugalian. Kapag ito'y tumutukoy sa mga kaugalian, katulad ng pag-imbento na ito mga nakikita natin, mga bagay-bagay na mga makabagong imbento, ito naman ay walang masama dito. Bagkus ito ay ipinahintulot. Dahil ang ugat ng mga kaugalian ay ipinahintulot. Subalit kung ang patungkol dito ay sa reliyon, mga imbento sa reliyon, mga makabagong bagay sa reliyon, ito ang siyang ipinagbabawal na nais nating linawin dito sa aral nating ito. Sapagkat ito ay walang pinagbabasihan. Pagka patungkol sa reliyon, wala tayong matatagpuan dito na imbento. Kasi, tapos na kasi. Ito ay kinumpleto na ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bate dun sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam ad-dina. Ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang reliyon ay kumpleto na. Gayon din naman ang biyaya ng Allah at pinili ang Islam na ito ang ating pananampalataya. Kaya hindi na ito nangangailangan ng ano pa mga karagdagang katuruan na magmumula sa tao. At dahil nga natigil na ang pagpapahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kapahayagan sa kanyang mga propeta, gayon din naman ang mga propeta at sugo, wala na, itinigil na, at ang pinakahuling propeta at sugo na ipinidala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi na natin maaring dagdagan o hindi na tayo pwedeng mag-imbento ng anumang mga katuruan, aral sa ating pananampalataya. Kaya nga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nang ibig sabihin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang magparating ng panibagong katuruan sa aming pag-uutos, hindi ito tatanggapin sa kanya. Hindi matatanggap dahil wala nang angking kakayahan o karapatan ang sinuman na magdagdag o mag-imbento ng mga bagay-bagay na wala sa ating pananampalataya. Dahil ito ay tapos na. Ang tanging dapat natin pagkuhanan ng mga katuruan, mga aral, ay manggagaling lamang sa Quran o sa sunan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ito ang sinasabing tawqifi. Ngayon, ang bid'ah ay may dalawang uri. Ang unang uri dito ay yung sinasabing bid'ah qawliya i'tiqadiyya. Ang mga inimbento na salita
na paniniwala. Sinasabi natin kanina pa na imbento dahil wala nga itong batayan sa Islam. Wala sa Quran, wala sa sunna ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad ng mga salawikain, ng mga mula sa lipon ng mga Al-Jahamiyah at ng Al-Mu'tazila at ng Ar-Rafida at iba pa mga lipo, mga naliligaw sa tamang landas. Gayon din naman yung kanila mga paniniwala. Mga kasabihan na sinasabi nila halimbawa na ang Quran ay nilikha. Yung mga ganitong mga kasabihan, mga paniniwala ay bid'ah. Ibig sabihin, inimbento dahil walang pinagbabasihan sa Islam. Bagkus, ang Quran ay salita ng Allah. At dahil ito ay salita ng Allah, hindi ito nilikha. Kaya sa madaling sabi, ang Quran ay hindi nilikha dahil salita ng Allah. Kaya yung sinasabi nilang ang Quran ay nilikha, ito ay imbento, walang batayan sa Islam. Ang pangalawang uri ng bid'ah na nais nating liwanagin dito ay ang bid'ah sa pagsamba. Bid'at fil ibadat. Ang mga imbento o inimbento sa pagsamba. At ito ang nais nating liwanagin dito. Katulad halimbawa ng pagtatakda ng pagsamba sa Allah na hindi naman niya ito isinabatas. Walang batayan. Hindi itinuro ng Quran, hindi itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam itong uri ng pagsamba, kaya hindi natin dapat itinataguyod dahil ito ay kabilang sa bid'ah. At ito naman ay may marami ding uri, kaya isa-isayin natin ang mga uri nito. Una, ng uri ng bid'ah sa pagsamba ay ang bid'ah na mismo sa pagsamba. Ang ibig sabihin, yung pagsamba mismo ay walang batayan. Katulad halimbawa ng pagtatakda ng sala na hindi naman isinabatas o ng pag-aayuno na hindi na rin isinabatas o ano pa mga pagdiriwang. Katulad halimbawa ng pagdiriwang sa araw ng kapanganakan, ito ay walang batayan. Kaya ito ay bid'ah, imbento. Ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng sino man ay inimbento, walang batayan sa Islam. Kaya ang unang uri ng bid'ah, yung mismong ibada, pagsamba, ay walang batayan. Pangalawang uri nito ay ang pagdadagdag sa naturang ibada. Itong ibada na ito ay lehitimo, kaya lang dinagdagan. At ang pagdadagdag na ito ay bid'ah. Halimbawa, sasabihin natin ng duhor ay 4 na rak'ah. Tapos gagawing 5, dinagdagan. Ito ay may tuturing din na bid'ah. Dahil wala ito sa Islam na magsala ng duhor na may 5 rak'ah. Nang ibig sabihin, ang pagdadagdag sa anumang lehitimong pagsamba o di kaya maaaring bawasan, ito ay bid'ah. Ito ang siyang ikalawang uri ng bid'ah. Ang ikatlong uri ng bid'ah ay ang pamamaraan ng pagsasagawa sa naturang ibada na wala namang batayan. Katulad halimbawa ng sa mga adhkar, yung pagka natapos ang sala, mayroon yung mga partikular na adhkar, paggunita na ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam o lehitimong itakda o gawin, pero yung pamamaraan, hindi lehitimo. Lehitimo yung naturang ibada, pero yung pamamaraan ng pagsasagawa nito ay hindi lehitimo. Katulad halimbawa ng nasabi nating adhkar pagkatapos ng sala, ang bawat isa ay malayang magsagawa ng adhkar, may kanya-kanyang paraan, hindi yung sama-sama. Kaya ang sinasabi nating bid'ah dito, yung sama-sama at sabay-sabay na mag-adhkar, yung mga nagsasala. Ang katlong uri ng bid'ah na tinutukoy natin dito sa ibada ay ang pagtatakda ng oras ng ibada na wala namang batayan. Katulad halimbawa ng pagtatakda sa kalagitnaan ng Sha'ban, ng pagtaguyod sa gabi nito, pag-ayunuan, itaguyod, samantalang ito ay walang batayan. Kaya
ang pagtatakda ng oras na walang pinagbabatayan sa Quran o sa Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi natin dapat ginagawa dahil ito ay nangangailangan ng patunay. Kaya kung walang patunay, hindi ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa madaling sabi, ito ay bid'ah. Ngayon, lilinawagin natin dito kung ano ang hatol sa bid'ah sa reliyon. Ang tinutukoy natin dito yung bid'ah sa reliyon. Ano ba ang hatol ng Islam dito sa lahat ng mga uri nito? Ngayon sasabihin natin, ang lahat ng bid'ah sa reliyon ay ipinagbabawal at pagkaligaw. Batay sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdathat al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'ah dalalah. Nang ibig sabihin ng sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, maging maingat kayo sa mga inimbento mga bagay, sapagkat lahat ng inimbento ay bid'ah. Walang batayan sa reliyon. At lahat ng bid'ah ay pagkaligaw. Susuportahan natin sa isa pang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niyang, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min fahuwa rad. Ang sinumang magparating o magdagdag ng mga bagong katuruan sa aming pag-uutos, ito ay hindi tatanggapin. Hindi tatanggapin. Kaya, ang bid'ah sa ibada, gayon din naman sa i'tikad, yung mga sa paniniwala, ay ipinagbabawal. Kaya nga lang, may pagkakaiba ang mga antas nito. May bid'ah na sadyang napakalala, napakasama, at meron din namang bid'ah na maaaring nating sabihin na mas maliit, mas magaan kaysa sa una. Siguro mas magandang magbigay tayo ng mga ilang halimbawa ng mga makabagong bid'ah sa kasalukuyan. Kasi lalong tumatagal, lalong tayo ay napapalayo sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, padagdag ng padagdag, parami ng parami ang mga sinasabing bid'ah na kailangan nating iwasan at maiwasan upang hindi tayo nasasadlak sa malaking pagkakasala. Ang mahirap kasi itong bid'ah kaya nga sinasabi na mas magaan pa kung pagkukumparahin natin ito, mas magaan yung malaking kasalanan kaysa bid'ah. Kung pagkukumparahin natin. Kasi yung malaking kasalanan, alam natin na kasalanan yon. Kahit pa man, halimbawa, nagagawa ng isang tao, alam niyang masama yon. Ang problema, itong bid'ah, kung minsan, ang akala ng isang tao, ito ay lehitimong gawain. O di kaya ito ay isang pagpapalapit na gawain sa Panginoong Allah. Pero ang mali, hindi naman pala ganun, kundi ito ay pagkakamali at pagkakasala. Kaya hindi nararamdaman at hindi napapansin ng tao na siya pala ay nakakagawa ng napakalaking kasalanan. Unang-unang ibibigay natin dito na halimbawa sa ating maabot na makayanan ay ang tungkol sa pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa buwan ng Rabiul Awwal. May mga pili mga tao na mga mangmang na sadyang tinatangkilik ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang masakit pa dito, mayroon pa yung sinasabi nating mga nakapag-aral na nagtatangkilik nito. Taon-taon. Minsan, sila ay nagpapatayo ng mga malaking pagdiriwang. Dinadaos nila sa masjid, di kaya sa mga bahay o sa mga lugar na nakalaan para dito at dinadaluhan naman ng napakaraming mga tao. Ito'y pagtutulad o paggaya sa mga Kristiyano sa sinasabi nilang araw ng kapanganakan ni Jesucristo, yung Christmas. Pero sa totoo, bukod pa sa ito ay bid'ah, walang batayan sa Islam, ito ay isang malaking pagkakamali na pagtulad sa mga Kristiyano na wala namang batayan.
maging ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ni Jesus, ni Isa, ay walang batayan. Kaya ito mga ganitong mga pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nawawalan ng mga gawaing shirk at mga pinagbabawal. Kasi nagaganap dito yung mga pagpupuri sa propeta na humihigit sa kanyang katayuan. At ito ay matinding ipinagbabawal ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ayon sa sinabi niya na la tatruni kama atarat an-nasara ibn Maryam, innama ana abduh faqulu abdullahi wa rasuluh. Huwag niyo akong pagmalabisan. Ang ibig sabihin ng hadith na ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag niyo akong pagmalabisan sa pagpupuri ng katulad ng pagmamalabis ng mga Kristyano sa anak ni Maria. Ibig sabihin kay Jesus, tanging ako ay isang alipin lamang, kaya ang sabihin ninyo ay alipin ng Allah at kanyang sugo. Sa Islam, matinding ipinagbabawal ang labis na pagpupuri, maging sa mga taong dapat purihin katulad ng propeta. Pero ang pagmamalabis ng pagpupuri ay ipinagbabawal. Dahil ito ay umahantong sa shirk na maaaring maitambal natin sa Allah subhanahu wa ta'ala waliyadu billah. Sa mga ganitong mga pagtitipon, nagkakahalubilo ang mga lalaki at babae na siyang dahilan kung paano nagkakaroon ng fitna at umahantong sa mga mahalay na gawain. Kahit pa man sabihin natin na ang lahat ng ito ay wala. Sabihin natin na walang paghalubilo ng babae at lalaki, walang mga ipinagbabawal na shirk o mga pagbabawal na gawain o ano pa man, bagkos ito ay pagtitipon ng mga kamag-anak, pagpapakain ng tao, pagpapahayag ng kasiyahan, ito pa rin hindi ipinahintulot. Dahil wala nga itong batayan sa Islam. Wala sa banal na aklat sa Quran, wala sa sunnah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at wala sa mga gawain ng mga sinaunang ninuno ng mga tao, sa mga nauna mga panahon, wala. Alam natin na ang mga sinaunang ninuno, ang mga sahaba, ang mga kasama ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sila ang nangunguna sa lahat ng mga gawain na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Nag-uunahan sila dahil na rin sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat, magsiunahan kayo sa mga mabubuting gawain. At kilala sa kasaysayan ang mga sahaba, ang mga tabi'un, tabi'ut tabi'in, mga sinaunang ninuno, walang nakakalagpas ng mga mabubuting gawain na napatunayan sa Quran at sa propeta sallallahu alaihi wasallam, kundi ito ay kanilang itinataguyod. At kung ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay isang mabuting katuruan at may pinagbabatayan sa Islam, sila ang dapat mauuna kaysa sa atin. At dahil nga hindi ito napatunayan sa kanila, ito ay bid'ah, walang batayan sa Islam at ipinagbabawal. Ang ilan pa nating bigyan dito ng mga halimbawa ay ang sinasabi dito na at-tabarruk bil amakin wal athar wal askhas ahyan wa amwatan. Ang ibig sabihin nito ang pagpapabiyaya sa mga lugar, mga bakas, tao, maging buhay man o patay. Yung pagsasadya, pagpunta sa mga lugar na ang layunin ay pagpapabiyaya o di kaya mga bakas ng propeta, ng mga mabubuting tao, maging buhay man o patay. Ang pagpapabiyaya ay tanging ang Allah lamang ang may karapatang pag-ukulan nito. Dahil siya nagkakaloob ng biyaya. At maliban sa kanya ay hindi maaaring magkaloob nito. Kaya ang pagpapabiyaya sa mga lugar, gayon din sa mga bakas o sa mga tao, maging buhay man sila o patay, ito ay hindi ipinahintulot. Sapagkat una, ito ay shirk. Masasabi nating shirk, pagtatambal sa Allah, isa sa mga napakalaking kasalanan, pagtatambal sa Allah,
kapag pinaniniwalaan na ang bagay na ito ang siyang nagkakaloob o nagbibigay ng biyaya. At maaring ito ay daan patungo sa shirk kung papaniwalaan na ang pagbisita rito at ang paghaplos dito ang siyang dahilan ng pagtamo ng biyaya mula sa Allah. Kaya may dalawa tayo dito. Kung paniwalaan natin na ito mismo ang nagbibigay ng biyaya, ito ay shirk. At kung ang paniniwala naman natin ay nagiging dahilan lamang ito, ang Allah pa rin na nagkakaloob, ito ay daan na patungo sa shirk. Kaya, ang pagpapabiyaya ay hindi natin dapat ibaling sa kaninuman, maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol naman sa mga nangyari sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na siyang ginagawa ng kanyang mga kasama noon, halimbawa, yung pagpapabiyaya nila sa buhok ng propeta, sa kanyang laway, o anumang humihiwalay sa kanyang katawan, ito ay partikular lamang sa propeta sallallahu alaihi wasallam at hindi pwede sa ibang tao. At ito ay noong nabubuhay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Matapos mamatay ang propeta, hindi na ito ginawa ng kanyang mga kasamahan. Ginawa lang nito sa propeta sallallahu alaihi wasallam at nung nabubuhay siya. Dahil nung mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi na nila ginawa na magpabiyaya sa mga bakas ng propeta, sa kanyang mga gamit, sa kanyang lugar, sa kanyang puntod, matapos mamatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At hindi rin nila pinuntahan ang mga lugar na pinuntahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam para magpabiyaya doon. Kaya maging sa mga kasamaan ng propeta, yung mga mabubuting tao, katulad ng mga sahaba nila Abu Bakar, ni Umar at iba pa mga sahaba, hindi nila ginawa matapos ang kanilang kamatayan na sila ay nagsasadya sa kanilang mga puntod para magpabiyaya dito. Gayon din naman sa mga kuweba o ano pa man mga lugar na pinuntahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi ginawa ng mga kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Nakusa silang pumupunta doon at nagsasadya para magpabiyaya dahil yun ay noong nabubuhay ang propeta at partikular lamang sa kanya. Matapos mamatay ang propeta, wala nang gumawa ng iba pa ng katulad na ganun. Ang isusunod natin tatalakayin dito ay ang bid'a sa larangan ng pagsamba at pagpapalapit sa Allah. Napakarami ang inimbento ng mga tao na walang batayan sa Islam, bid'a. Kasi ang mga ibada, dapat may mga batayan ito sa Quran at sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya kapag walang batayan, bid'a. Ibig sabihin, hindi natin dapat itaguyod, isabuhay. Ngayon, tulad na sinabi ko marami, sa abot ng ating makaya, banggitin natin ang mga ilan dito. Una, yung pagpapahayag sa anniya, yung pagbigkas ng malakas. Halimbawa, sa sala, sasabihin ng isang tao, nawaitu an usalliya lillahi kida wa kida. Nang ibig sabihin, isinasa puso ko, binibigkas. Isinasa puso ko na ako ay magsasala para sa Allah ng ganito, ganyan. Ibig sabihin, duhor kaya o di kaya asar, 4 na raka o 3 raka, yung mga ganyan, binibigkas. Ito ay bid'a. Wala itong batayan at hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang pagbigkas sa niya. Bagkos ang niya ay isinasa puso. Isinasa puso mo lamang, iniisip mo na ikaw ay magsasala ng duhor 4 na raka'a. Yun lang. Yung tamang katuruan doon. Pangalawa, yung sama-samang pagbigkas ng adhkar pagkatapos ng sala. Ito ay bid'a, wala sa Islam. Pagkatapos magsalam ng imam sa sala, magbibigkas siya ng adhkar at susundan siya ng mga ma'mum. Ito ay bid'a. Wala sa Islam. Hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ng mga sahaba, ng mga sinaunang ninuno. Ang bawat isa ay malayang mag-adhkar, gusto niyang magsunna, gusto niyang magbasa ng Quran, gusto niyang lumabas. Ganon ang tamang pamamaraan. Hindi yung pagkatapos magtaslim ng imam, harap siya sa mga ma'mum at magbibigkas siya ng mga adhkar, susundan
ng mga ma'mum, ito ay bid'a na ginagawa sa kasalukuyang panahon na walang batayan sa Islam. Ang iba pang mga bid'a na nakikita, yung pagbasa ng Surat Al-Fatiha sa mga okasyon. Pag may mga okasyon, bago mag-umpisa, binabasa nila yung Al-Fatiha. O di kaya, pagkatapos ng dua, binabasa yung Al-Fatiha. O di kaya, binabasa yung Fatiha para sa mga patay. Ito, bid'a ito. Ang ilan pa, yung pagtataguyod ng paglilibing. Nakikita na pag may namatay, ang dami-dami nakikilibing, hindi namang kamag-anak, gumagawa ng mga pagkain, nagre-renta ng mga magbabasa ng Quran, iniisip nila, inakala nila na ito ay makakapagdulot ng mabuti sa patay. Ang lahat ng ito ay bid'ah, wala sa Islam. Gayon din yung mga pagdiriwang sa mga okasyon, halimbawa katulad ng Al-Isra wal Mi'raj, o di kaya ang Al-Hijra an-Nabawiyah, may mga ibang tao na ipinagdiriwang nila ang mga ito na wala namang batayan sa Islam. Mayroon pang yung sinasabi dito na ang pagtaguyod sa buwan ng Rajab sa pamagitan ng Umrah, ito ay walang batayan sa Islam. Gayon din naman ang pagtatakda sa kalagitnaan ng Sha'ban. Dito, yung pag-aayuno, itinataguyod yung gabi, ito ay lahat ay walang batayan sa Islam. Bida. Gayon din naman yung mga pagtatayo ng mga bahay sa libingan. Minsan, ginagawang kibla. Doon sila nagdaraos ng pagdarasal. Ginagawa nilang masjid. Ang lahat ng ito ay walang batayan sa Islam. Kaya, ang bid'a, ito ang siyang daan patungo sa kawalan ng pananampalataya. Kufr. Ito ay pagdadagdag sa reliyon na hindi isinabatas ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Kaya, dapat lang tayo maging maingat sa bagay na ito dahil sadyang ito ay binigyan tayo ng matinding babala ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkasadlak dito dahil yun na nga, nagagawa ng tao nang hindi niya alam, hindi niya napapansin na siya ay nagkakamali, nagkakasala. Kaya dapat lang tayong magtanong-tanong, mag-aral upang lalo pa nating mailayo ang ating sarili sa mga ganitong uri ng kasalanan.